Especially po sa mga nag-medyas. Alaga ko kasi sa ulo. O kung butaka at tumba-tumba. Okay? Ang rocking chair or tumba-tumba, mapapansin nyo, naka-curve yung paa niyan. Kaya nga po gumagalaw po ito o tumutumba-tumba. Kaya po tinatawag na tumba-tumba. Pero ito pong butaka, ayan, actually, ang tawag po nila dito noon ay lazy chair kasi pahingahan po ito ng mga mayayamang tao during the Spanish regime. Okay? Pero mapapansin nyo po, yung pinaka-armrest ng bangkuang ito ay extended or mahaba. Bakit po? Kasi ang bangkuang pong ito ay ginagamit din noon as a birthing chair. Okay, kaya mapapansin nyo nga po, the arms of this chairs are actually extended or long because the pregnant women before tend to put their both legs to the hands of these chairs to give birth for their baby. Ayan. So, para daw po mas mabilis yung pong matandaan ang pangalan ng bangkuan, remember the word bukaka. Sounds like butaka. Ayan. Exactly, nakaganyan po yan, nakapatong pa nga po yan noon. Ayan, dyan, sir. Okay, so ganyan po nila ginagamit. Maharlika. Okay, and by the way, ito pong bahay po na to, hindi na po ito original kasi po yung original parts po ng bahay na to, umaabot na lang po ng 1 to 5% only. So meaning to say, most of the parts of this house are just fabricated or mga replica na lamang. At kasama, exactly, sir. Kung ano po yung itsura mismo ng bahay, ginaya pa rin po nila ito. Okay? So, kasama po sa 5% original parts ng bahay, yung hagdanan po, pati na rin po yung ceiling na nakikita niyo po dito sa bahay. Ito po ay mga original pa rin po hanggang sa ngayon. Okay? Gusto niyo po ba mag-reach? Si Jose Alberto Alonso, ang ika-4 na henerasyon na nagmay-ari ng bahay na to, at siya rin po ang paboritong tsuhin ng ating pong pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na nagturo po sa kanya ng sports na fencing. Magkamukha po sila, ano? Kasi nga po mag-tsuhin po yung dalawa na yan, ano? So by the way, ito naman pong kanyang katabing babae, siya naman po si Chodora Formoso, ang asawa ni Jose Alberto Alonso, at ang babaeng taksil na ikinulong sa kwarto. Ayan. Kasi nga po, siya po ang dahilan din kung bakit siya nakulong eh. Nagkaroon po siya ng kalabuyo at yung naging kalabuyo niya po, kapitan ng mga gwardiya civil. Maganda pala siya kasi. Yes, maganda naman po talaga. Okay? So by the way, yung ikalawang bahagi po ng bahay na to, yung Italian restaurant po sa ngayon, ang nagpagawa po talaga niya noon ay ito pong si Jose Alberto Alonso in the year 1800. Sa madaling salita po, hindi po sabay na naitayo ang dalawang bahagi ng bahay because the first part of the house was built in the year 1700. Yung ikalawang bahagi, year 1800s. Pero, ibinenta ni Jose Alberto Alonso ang buong bahay na ito kay Doña Magdalena Arevalo Leyva. At itong si Doña Magdalena, hindi na po related o hindi na po kamag-anak ng pamilya ng mga Alberto. But during that time, nagkaroon po siya ng isang anak na babae. At dito niya po ipinamana ang buong bahay. Ang pangalan niya po ay si Doña Isabel. At mapapansin nyo, itong si Doña Isabel, meron po itong corona dahil isa po siyang beauty queen. Actually, ang tawag po sa kanya noon ay Queen of Luzon dahil nanalo po siyang Carnival Queen. Ang katumbas po ng Carnival Queen natin ngayon, binibining Pilipinas, panlaban ng Miss Universe. At dahil po sa natatangi niyang kagandahan, nabihag niya po ang puso na nagngangalang Macario Marco, isang Espanyol, binayaan po siya ng napakagandang mistisa na anak at dito nila muling ipinamana ang buong bahay na ito. So sa hindi inaasahang pangyayari naman po, nung mag-asawa po ito pong si Doña Pilar, nagkataon naman po na ang kanya pong naging asawa noon ay ito pong si Zoilo Alberto Alonso. So if you are familiar to the surname Alberto and Alonso, that's also the surname of Jose Alberto Alonso. Bakit po? Kasi po ito pong si Zoilo Alberto Alonso na asawa nito pong si Doña Pilar ay nagkataon pong pamangkin
ni Jose Alberto Alonso. That's why the ownership of this house po just go back to the family of Alberto. That's why in Binyan, Laguna, the people there called this house the Alberto's Mansion or the Alberto's House. And the amazing part of it po, itong dalawang paintings na nakikita niyo po dito sa dulo, ito po ay mga original na paintings galing po mismo sa bahay na ito. Samantalang itong dalawang nauuna, ito po yung mga replica or reproduction na. Okay? At ngayon, ipapakita ko po sa inyo naman yung mismong kwarto kung saan ikinulong niyo sa Alberto Alonso si Teodora Formoso. Pasok po tayo dito. So, are you ready to meet her? Ayan. Ready na ba po siya? Yes. Sana all. Okay. So, ito po yung kulungan ni Teodora Formoso. Dito siya kinulong ng kanyang asawa na si Jose Alberto Alonso. Okay, so by the way po, no, mapapansin niyo sa loob po ng bahay may mga kagamitan, pero yung mga kagamitan po na nakikita niyo na ito ay hindi na po mga original na kagamitan ng bahay na ito. Ito po ay mga antique collection na lang po ng pamilya Acosar na napagdesisyonan po nilang ilagay dito to add additional designs for this house. And the only original furniture of this house is actually this bed. Original pa rin po ito sa bahay. Bakit po? Nang matagpuan po kasi nila, ito pong lumang bahay na ito sa original nitong lokasyon sa Binyan, Laguna ay nakita rin po nila sa loob ng bahay ang lumang higaan na ito. That's why they also decided to transfer the bed here. Pero it doesn't mean na ito po yung higaan ni Teodora Formoso. Ito po kasi yung natagpuan nilang higaan kaya inilipat din po nila dito. Okay? Kasama rin po sa 5% original parts ng bahay yung pinakadingding na kahoy na nakikita nyo over there, pati na rin po yung bawat pintuan ng kwartong ito. Mga original pa rin po yan hanggang sa ngayon, okay? And by the way, bago ko po kayo bigyan ng pagkakataon para po makapag-picture sa loob ng bahay, gusto ko lang din po sa inyong ipakita yung pinaka-special feature ng bahay na ito, which is the narrow passageway po that you can see behind you in that corner. So, yan pong daanan sa gilid ng bahay, originally, nakapalibot po yan sa buong gilid ng bahay. Kung mapapansin nyo lang po dito sa bahay na ito, putol na po ang bulada because reconstructed na po ang bahay na ito. Since kinonvert na po nila yung second part ng bahay as Italian restaurant. Kaya putol na ang bulada. Pero ito pong bulada na ito ay daanan po ng mga alipin noon. Are you familiar to the alipin sa gigilid? Yes. Exactly. Ayan, by the way, ang mga alipin sa gigilid po natin na yan, no? Sila po yung mga uri ng mga alipin na naninilbihan po mismo dyan sa gilid ng bahay. Again, yung daanan, tinatawag nila na bulada. Ang mga alipin na gumagamit dyan sa bulada, alipin sa gigilid. Kaya nga po ang tawag sa kanila, alipin sa gigilid because literally, nasa gilid lang sila ng bahay. Samantalang ang alipin na mamahay, kaya tinawag na alipin na mamahay kasi sila naman po ang alipin na naninilbihan po sa loob ng bahay. So, ganun lang po siya dali intindihin. Ano po, alipin sa gigilid, alipin na mamahay. Okay? So, if I'll just give you 5 minutes for this house and then after that, we're gonna proceed to our next house which is the Casa Quiapo po from Quiapo, Manila. Ito naman po yung pinaka-first building ng University of the Philippines School of Fine Arts. Okay? So, sige po, picture po muna kayo dito sa loob ng bahay. In the year 1898, sa pagmamay-ari po ni Kapitan Fernando Vergel de Dios. At ito pong si Kapitan Fernando Vergel de Dios, nagkaroon din po iyan ng 2 asawa noon. Pero don't worry, hindi po pinagsapay, ano? Ayan. So anyway, yung una po naging asawa nito po si Kapitan Fernando Vergel de Dios, nagngangalan po itong Carmen Fausta de Leon, na kung saan sila po ay biniyayaan ng 9 na anak. Ngunit sa kasamaang palad, ito pong si Carmen ay namatay. Matapos po ang 1 taong pagkamatay ni Carmen, ito pong si Kapitan Fernando Vergel de Dios nag-asawang muli at yung ikalawa niya pong naging asawa ay ito naman pong si Angela Nunez na sila naman po ay biniyayaan ng 12 anak. That's why if we are going to total all of the children of Captain Fernando Vergel de Dios, he actually had 21 children and his past 2 wives. At noon po, yung unang palapag po ng bahay na yan, ginatawag po nila ito na luwasan noon. Bakit po luwasan ang tawag nila? Kasi nga po ang mga Bulakenyo noon, dyan po nag-aabang ng kanilang masasakyan
paluwas ng Manila. In other words, naging terminal po yung unang palapag ng kanilang bahay. At sa dami po ng tao na pupunta dito araw-araw, napagposisyonan ng pamilya na maglagay ng post office and photo studio dito. So sa ngayon, under renovation po yung bahay na to because they want to convert that house as one of our rental houses here. Magiging paupahang bahay po iyan. So once again, our Casa Baliwag owner from Baliwag, Bulacan. At yung ikalawang bahay po na bibisitahin po natin ngayon, again, yan po yung malaking bahay na nakikita nyo over there. That's our Casa Quiapo from Quiapo, Manila, the first building of the University of the Philippines School of Fine Arts. May graduate po ba sa inyo ng UP? Wala po. Pagmamay-ari po ni Don Rafael Enriquez. Ang nag-design niya naman po ng bahay na ito ay si Felix Rojas y Arroyo, na kauna-unahang Pilipino na nag-ensayo ng arkitektura dito po sa ating bansa. So mapapansin nyo nga po sa pinakadingding sa gilid ng bahay, nandyan po yung original na logo or seal ng UP Fine Arts. Kasi nga po, just like what I've said to you earlier, in the year 1908 to 1926, this house became the first building of the University of the Philippines School of Fine Arts, na kung saan yung unang naging director po ng paaralang ito ay yung mismo rin pong may-ari ng bahay. At ilan din po sa ating mga national artists, dito po sila nag-ensayo ng kanilang husay sa pagpipinta, katulad po ni Fernando Amorsolo, Carlos Botong Francisco at Guillermo Tolentino. Kaya nga lamang po, nang mailipat po yung School of Fine Arts ng UP sa Padre Paura Street, Manila, because originally this house was built sa Hidalgo Street, Quiapo. Ngayon, naiwan pong abandonado ang bahay na ito, kaya po the previous owners of this house decided to put different establishments inside the house. Kaya noon, yung ikalawang palapag po ng bahay na ito, nagkaroon po dyan noon ng bowling alley and boys and girls dormitory. Samantalang, dito po sa unang palapag ng bahay na ito, nagkaroon naman po dito noon ng toruhan or sex light show. Iyan po. Year 1900s na yan, sir. Opo, meron na po yan. Gulat po kayo. Okay, sige ba? Kaya lang po, wala na pong reenactment. Okay, so by the way, don't worry kasi sa ngayon po, ito pong bahay po na to, nagsisilbi na po itong bahay ng Bella's Artist Project. So it is a non-profitable art association na pinamumunuan po ng anak ng may-ari ng resort na ito na si Miss Jump Acuzar, na kung saan siya po ay nag-i-invite ng mga artists from different countries para gumawa ng artworks dito sa resort at i-display sa loob ng bahay. Kaya po ngayon dito sa loob ng bahay may makikita po kayong painting exhibit, okay? Bago po nyo tignan o bago po ipakita sa inyo yung painting exhibit na ito, I would like to show to you the two types of doors na ginamit nila dito. So ito pong malaking pintuan po na ito, nagawa sa kahoy, tinatawag po nila ito na Puerta Mayor. Hindi po ito puwet, ano? Pag sinabi po natin Puerta Mayor, meaning that's the main door of the house. Ito po yung ginagamit nilang pintuan para makadaan ang mga karwahe at kabayo nila sa loob ng bahay. Samantala, itong maliit na pintuan po na nakikita nyo dito, tinatawag naman po nila ito noon na pustigo at ito po ang pintuan para po sa mga tao. Mapapansin nyo nga po ang pintuan ito sadya pong mababa o maliit. Bakit po? Because the ordinary height of Filipino before are just 4 to 5 feet tall, kaya sila po noon ay gumagawa ng pintuan na komportable po silang makakadaan base po sa kanilang taas o tangkad. At ngayon po, malalaman natin ngayon kung sino po sa inyo ang tunay na mga Pilipino at may mga lahi na using this door. Okay, so baka sumabit Dandan. Sige. Ken, Pilipino si Ken. Dali mauna, Ken. Mauntog. Filipino. Ako, si Aaron, baka hindi ka Pilipino. Half. Foreigner. Manny, foreigner si Manny. Sorry. Naging aso ko. Actually, sir, alam sa siya kwarto, open na po siya. Ito po. Pinapanood yata niyo. Dito ba yun mismo? Siguro po, sa aking pong pakiwari, ang pinaka-center po nila noon, ito, panigurado.
Ito po ang maraming mga kasi may mga ano dyan, may mga tao dyan na okay. So, by the way, yung bahay po na to, original pa rin po. Dito yan sa Las Casas. Bakit po original pa rin po yung bahay na to? Kasi po yung original parts ng bahay, umaabot pa rin po ng nasa around 40 to 50%. And kasama po sa 50% original parts ng bahay na ito, ay yung mga sahig na bato po na nakikita nyo dito. Okay? Ito pong mga bato na ito, kung tawagin po nila ito, ay Pedrachina stones. Originally, ang mga Pedrachina stones po ay galing ng China na ginagamit po nila noon na pambalanse at pampabigat ng barko during the galleon trade. Kung mamimili po kayo ng mga ganitong klase ng bato, medyo may kamahalan na po ang presyo nito. Umaabot na po ng nasa around 10 to 15,000 ang presyo ng bato na ito. Depende po sa laki at lapad ng bato. Opo, nasa 10 to 15. Ayan, medyo mahal na po talaga yan. Kasi, ginagamit po kasi ito as a decorative stones. Ayan, hindi na po siya yung katulad ng mga normal na stones noon, okay? And by the way, sa ngayon po, we're just allowed to explore the ground floor of this house kasi po yung second floor is under renovation. May ginagawa po sila kasalukuyan sa ikalawang palapag ng bahay kaya hindi po pinabibisita. At dito nga po sa pinakasulok na ito, makikita niyo po itong painting exhibit na ito na tinatawag po namin na Likhalina. From Tagalog word Likha, which means create, Halina, which means to come on. So ito po ay gawa ng mga local artists dito po sa Bataan. And if you're interested to these paintings, you can actually buy them kasi pinagbibili po ang mga ito. Sige po, pwede niyo po tingnan yung mga paintings natin. 6,000 plus. Denise, bakit ito ito? Ay, sorry. Parang series eh. Nakikita niyo po noon sa tondo. So, mapapansin niyo rin po, sa ikalawang palapag ng bahay sa bawat bintana, meron pong mga bubong na nakakabit sa ibabaw. So, tinatawag po nila ito na canopy sa Ingles o media agua sa Spanish. Ito po ay nagsisilbi protection ng bahay laban po sa matinding sikat ng araw at malalakas na ulan. So, sa ngayon, rental house po namin yan with 3 bedrooms that can occupied by 6 persons. So, once again, our Casa Tondo from Tondo, Manila. And ito naman pong bahay na puti na nakikita niyo po sa inyo pong kanan. Yan naman po yung aming pong Casa May Kawayan from May Kawayan, Bulacan. Ito naman po naitayo in the year 1913 sa pagmamay-ari po ni Teodoro Escoto. At ngayon po, rental house din po namin ito with 5 bedrooms that can occupied by 12 to 15 persons. Ito po, if I'm not mistaken, nasa around 40 to 50,000 pesos po, if I'm not mistaken. Ba't kami 80,000? And more or less po yun, estimated lang po. Casa May Kawayan. From May Kawayan po na kayo. Ayun buko juice. Hindi po tayo sa shaded part. Ayun buko juice wala kang dala. Baka Okay. Actually, ito po, ikatlong bahay natin. Isa po sa magandang bahay na binibisita po dito po sa resort, no? Ito nga po muli yung aming pong Casa Lubao from Lubao, Pampanga. Ito pong bahay po na to, bali na itayo po ito in the year 1920. That's why this house po considered to be second to the youngest house na nailipat dito sa resort. Ang nagmay-ari po ng bahay na ito ay si Valentin Arastia at ang kanya pong asawa na si Francisca Salgado. Bali yung mag-asawa po na ito, ilan lamang po sila sa mga tao na aral sa pong dating presidente na si Diosdado Macapagal. At bilang kapalit po nito, yung kanya pong nanay na si Romana Pangan, nagtrabaho naman bilang labada at nurse sa pamilya po na Arastia. So, bago po magsimula, yung ikalawang digmaang pandaigdig, noon po, meron na po mga sundalong Hapon na pumunta dito sa Pilipinas upang mag-espya. At lingid po sa kaalaman ng pamilya ng Arastia, kanila po palang driver ay isa pong espiya at colonel ng mga Hapon. Kaya, nung sumiklap po ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang napakagandang bahay po na ito ay naging garrison o headquarter ng mga Hapon. At noon, ang mga Hapon na sundalo, meron po silang kaugalian na pagkatapos po nilang gamitin ng bahay, bago po nila ito lisanin, kinakailangan po nila itong sunugin kasama po
ang pamilyang nakatira dito. At nung tangka na nga po nilang susunugin ng napakagandang bahay na ito, ay meron pong isang tao na pumigil dito at ito po mismo yung driver ng pamilya ng Arastia na siya rin pong espia at colonel ng mga Hapon. Dahil sa ilang taon daw po nitong paninilbihan sa pamilya ay hindi naman daw po siya itinuring na iba, bagkus siya po ay minahal at tinanggap kahit na po siya ay dayuhan lamang. At ngayon nga po mabibisita po natin yung ikalawang palapag ng bahay na ito na kung saan makikita nyo po ang napakagandang interior design ng bahay. So let's go to the second floor of the house. So again po, we need to remove our footwork before the wooden part of this house. Bahay po na to. Punta na po kayo ng Paris, France. I think you're familiar to the big bridge that you can see over there. Kasi yung tulay po na yan was actually inspired to the first footbridge sa Paris na tinatawag po nila na Pont Neuf. And to make it more Filipino here, tinatawag po namin itong tulay na ito na tulay ni Lola Basyang or Lola Basyang's Bridge. The reason, it is because we have the statue of Lola Basyang over there. Ayan, makikita niyo po si Lola Basyang na nagkukwento sa mga bata, okay? At mapapansin niyo po sa ilalim ng tulay na yan, may mga mythical creatures like tikbalang, kapre, manananggal. Yan naman po ang ginagamit ni Lola Basyang sa kanyang mga kwento noon bilang panakot sa mga bata para sumunod po sila sa usang mga nakakatanda. Okay? And alam po ba, o alam niyo po ba noon na itong si Lola Basyang, sinasabi po nila na hindi daw po siya tunay na babae. Kung hindi, siya po talaga ay isang lalaki. Bakit po? Ang Lola Basyang po ay isa lamang po pen name o sagisag panulat ng kilalang manunulat na Pilipino na si Severino Reyes. So, ginagamit po ni Severino Reyes ang pen name na Lola Basyang on hide his true identity kasi karamihan po noon sa mga manunulat natin against po sila sa Spanish government. So, ngayon, ang mga sinusulat po nilang mga kwento ay patungkol po o hindi po sang-ayon sa pamahalaan natin noon. Kaya po, gumagamit po sila ng mga pen name para po hindi sila mahuli. Okay? And isa rin po sa mga rason dahil ito pong si Severino Reyes noon, nakita niya po na yung mga bata mas nakikinig po sa kanilang mga lola kaysa sa kanilang mga lolo. That's why he decided to use the pen name Lola Basyang para mas maraming mga bata ang makinig sa kanyang mga ginagawang kwento. At ngayon po, ipapakita ko na po sa inyo yung loobang bahagi po ng bahay po na ito, okay? Pero reminders to everyone po that we're not allowed na upuan, yung mga bangkuan na makikita sa loob ng bahay. Hindi rin po tayo allowed na hawakan ng anumang bagay dito kasi karamihan po sa mga kagamitan dito sa loob ng bahay ay mga antique na po. So meaning to say may mga value na po ito, okay? So pasok po tayo. Magkakabasag na tayo. Mahal yan. Yung halaman pwede. Actually, yung pinaka-main attraction po ng bahay na to yung ceiling. Ceiling pa lang po talagang busog na kayo sa disenyo, ano po? So, mapapansin niyo po, may mga wood carvings ng prutas sa ceiling. Ayan, hindi po pwede, pasensya na po, okay? So again, mapapansin niyo po sa ceiling may mga wood carvings po ng prutas. And dito naman po, bago po kayo pumunta sa pinaka-kumidor na bahagi ng bahay o hapagkainan, may makikita po kayo dito mga wood carvings ng mga koi fish. Bakit po may prutas and koi fish? Because the previous owners of this house believe in feng shui, which means good luck and abundance. Kaya po, may mga prutas and koi fish na nakalagay dito. Actually, pag pumasok po kayo sa dalawang malalaking kwarto ng bahay po na ito, sa ceiling, koi fish naman po ang makikita nyo. Okay, it is because of feng shui. Ayan, sige po. So, I'll just give you 5 minutes again for this house. Ayan, pwede po mag-picture dyan. Pwede nyo rin pong bisitahin o pasukin yung dalawang kwarto ng bahay na to. By the way, kawasan mo may aircon dito sa loob ng bahay. Tapos, order mo yung toilet or restroom, no? Parang dito bahay na ano, dahil wala ka naman po ang nagkaroon. Pwede po yung pangalan, tapos sa sabi. So, kailangan po may sila sa bawat part. Kaya, nilagyan po nila na CR. So, ibig sabihin, yung CR, yung original parts sa bahay. Ngayon hindi na siya rental. Hindi po. Hindi na.
Oo. Ano, Show house na lang. ganyan tayo, tukaduwa. Ay, istante. Istante. Snante. Ay, kasi ate, o. Kaya ako sinatake ng tante. Kapal sa nanay ito, Kamukha niya Yes. si Yan po yung yan wooden commode yan. Oo. Commode. Opo, pamatanda po. So ito yung parte ng bahay na pamilya po ba kayo? Exactly. So this is the banggera or banggerahan. Karaniwan dito kami tayo nagugas sa ating mga kugan, lalo pagkatapos mo natin kumain. Kaya malapit po yung sa pagkain, okay? So noon po wala pong piping system. Kaya wala mga pupuno, mga labaho. Wala po yung mga tawag po dito yung mga upa na kung saan doon po dumadalo ng tubig, no? Ito pong banggera or banggerahan noon, yung pinakasahig yan may spaces or sipwang. So dyan po dumadalo yung tubig, no? Pag nagugas tayo ng mga pinan. Okay? So meron po yung bakod. Bakit po may bakod? Para saan po yan? Exactly. Para po ito sa mga sardine o mga baso po natin noon, no? Karaniwan dyan po nga natin ito sinusuksok para mabilis po itong matuyo. Ayan. Sabi nila, no need to sanitize sa mga kagamitan natin noon. Bakit po? Kasi sa araw pa lang po masasanitize yung mga kagamitan nila. Yan po yung ginagamit nilang pang-sanitize noon. And mapapansin po natin sa mga old houses noon, talagang malanamig po dyan. Bukod po sa lalaki ng bintana nila noon, meron pa po silang maliliit na bintana sa ilalim na kung tawagin po nila ay ventanilla. Ito pong ventanilla na ito, karaniwan po nila itong binubuksan sa gabi para magkaroon po ng malamig na loob ng bahay. Ito rin po yung panuuran ng mga bata noon pag meron pong dumaan parada o prosesyon sa loob ng kanilang bahay. Kasi nga daw po delikado pong manood yung mga bata dito po sa pasimano na ito. Baka daw po kasi malaglag dahil sa sobrang lalaki ng bukas ng bintana nila. Kaya karaniwan ng mga bata, ito na lang po yung binubuksan nila para dyan sumilip at manood. Okay? So, sige po. Mag-picture ko kayo dito sa loob ng bahay. Pwede po yan. Gusto niyo po ba mag-picture? Mas maganda po mag-picture doon sa area po na yun. Para dito sa gilid, ito po ay 4 na magkakaparehas na bahay from Cagayan Valley. Ito po mga bahay na to ay gawa po sa purong mga kahoy. Dahil ito po ang mga bahay ng mga ordinaryong mga tao o mga Pilipino noon. Bakit po? Bahay po ito ng mga ordinaryong mga tao o mga Pilipino. Kasi nga po, ang bato noon ay mahal kumpara po sa mga kahoy. That's why the ordinary people before used to build ng mga kahoy kasi ito po ang mas murang materyales sa paggawa ng mga bahay noon. At mapapansin niyo po, ang mga bahay na to, they are all elevated or nakaangat. Bakit po? Kasi noon ang mga bahay po sa Cagayan Valley ay karaniwan pong naitatayo malapit po sa ilog o dagat. Kaya pag nagkaroon po ng high tide o baha, hindi po agad pinapasok ng tubig yung loobang bahagi ng kanilang bahay. Pero kapag ang ganitong mga bahay po ay nakatayo sa kapatagan, katulad po nito, yung ilalim po niya noon, tinatawag po natin na silong. Ayan. Bakit po silong ang tawag natin? Kasi karaniwan nga po, dyan po natin isinisilong yung mga alaga po natin mga hayop noon at dyan din po natin inilalagay yung mga inaani po natin sa ating mga lupain. Katulad na lamang po na mais, palay, kamote, mani at marami pa po iba. So, sa Las Casas, ito mga bahay na ito, they are rental houses, studio type room, full air condition that can occupied by 2 persons. So once again, ito po yung aming pong Casa Cagayan. So, karaniwan sa mga guests, bakit po good for 2 lang? Kasi sabi po nila, foreigners po yung bahay talaga na yan. Okay? So, once again, that's our Casa Cagayan Valley. And ito ang elevated bahay na nakita nyo po dito, yaman po yung aming pong Baliwag 2 from Baliwag, Bulacan. Bali, ang bahay naman po na to, natagpuan po ito sa vicinity ng Iglesia ni Cristo, kaya yung bahay po na to noon ay naging bulwagan ng simbahan. And originally, ito po ang palapag ng bahay na to, sarado po dito noon. Kaya lang, nang mailipat po nila yung bahay dito sa resort, napagdesisyonan nila na buksan na lamang yung unang palapag ng bahay para maging daanan ng mga sasakyan at ng mga tao. So sa ngayon, rental house din po namin ito with 2 big bedrooms that can occupied by 8 persons. So once again, this is our Casa Baliwag 2 from Baliwag, Bulacan. Okay? And moving to our last house here. Ito pong brick house na ito. Ito naman po yung aming pong Casa Luna from Luna, La Union. Okay? Bali, yung bahay naman po na to, naitayo po in the year 1850 sa
ari po ni Don Prometivo Novicio na tsuhin po ng magkapatid na Luna. So si Antonio Luna na naging general ng ating bansa at si Juan Luna po na isa po sa ating Philippine Masters of Arts. Actually, yung tunay pong pangalan ng Luna La Union ay Namakpakan La Union. Pinagatan lamang po nila ito just to give respect and honors to the so in the year 1906, they changed the name Namakpakan La Union to Luna La Union. And in the year 942, yung bahay po na to ay quarter ng United States Armed Forces in Northern Luzon, kung saan dito po sila noon nagplano kung paano nag-ibig si General Tomoyoki Yamashita na namuno noon sa sandatahang Hapon. And in the year 1970, magkaroon naman po ng convention dito sa bahay at isa po sa mga naging panaunging pandangal nila noon ay yung dati po nating presidente na si Ferdinand Marcos. At ngayon, bibisitahin po natin ang ikalawang palapag ng bahay, but reminders to everyone, again, hindi tayo allowed na hawakan ang anumang bagay na nasa ito. Kasi nga po, it's the most for the action of the family of Acuzar. And upon entering to the house po, we're just allowed to use the bulada of the house. Tandaan niyo po ba yung bulada? I already discussed to you that a while ago to our first house. We still remember it. Anyone? Sa gilid-gilid lang tayo. Exactly. So ito po yung daanan sa gilid, ano? Kaya ito po yung daanan po ng mga alipin sa gilid. And right now po, we're just allowed to use the bulada of this. Ibig sabihin, magiging alipin sa gigilid po muna tayo sa ngayon, okay? Don't worry, hindi naman po maskip yung daanan na to. Actually, medyo maluwag po itong daan na to kumpara po doon sa bulada na nakita nyo to our first house, okay? So, alipin sa gigilid po muna tayo, no? Para po maiwasan po natin madumog ng antik sa loob ng bahay. Let's go. Akyat po tayo. So, kailangan pa rin po natin mag-remove ng footwears dito, pero sa second floor na po. And take note na hindi po lahat ng mga antiques na nakikita nyo dito ay galing po ng Pilipinas kasi meron din po mga antique galing ng ibang bansa. Katulad na lamang po ng telepono na nakikita nyo over there. The plant stand that you can see on that corner and the blue and white personal jar that you can see on the top of the cabinet. If I'm not mistaken, the plant stand and the jar galing po yan ng China na binili po po ng pamilya just to display to this museum. Okay? Meron po sila dito mga bangkuan, mga lamesa, musical instruments like ukulele, harps, and piano. We also have the last of our national heroes. Okay? So ito po yung mga ilan po sa mga antique collection ng Pamilya Acuzar. At ngayon po, ibalik tayo sa kabilang kwarto na kung saan dito po natin makikita yung isa sa pinakamatandang plancha na meron po tayo. And I'm gonna demonstrate to you how to use this. Ayan, let's go here. Oo, yung gila yan eh. Sa kanila, si Daryl yung aso na kanil. Ay, gano'n. Oo. Ay, doon pala yun. Yan yung eh. Yan yung kinainan namin. So by the way, ito po ang sinusunod na meron po natin. So yung po plants na ito, tinatawag po rin ng leaves at ipaka. So from the word itself, so meaning to say they are not using their hands to iron their clothes before. Instead, they use their feet. Paka ang ginagawa. Parang treadmill na. So, paano po sila nagpa-plancha ng damit? Ganito lang po yan. So, ang ginagawa nila, binabalot po nila yung damit nila dito sa kahoy na ito ng maayos. And then after po niyan, pinapatong po nila yung mahabang kahoy na ito sa ibabaw. At dito po sa dulo, meron po diyang butas. Diyan nila yung sinusuksok yung isa nilang paa. And then, yung isa po nilang paa, pinapatong po sa ibabaw katulad po. Ayan. So, para po maka-plancha sila ng maayos, kailangan po nilang magbalanse noon. Ayan. So, ang ginagawa po nila, pupunta po muna sila sa dingding ng kanilang bahay. And then, kakapit po sila doon para makabalanse. Pagkatapos po niyan, ganito po sila nagpa-plancha.
Ayan. Ganito po sila Ang mag-plancha hirap noon. naman At ang alam niyo buhay. po ba, Pwede nga, na maganda nga yun. it Walang 3 to kuryente. 4 hours bago po sila Papayat makatapos ka pa. ng isang damit noon. Ganun po matagal. Check ko lang laban. Yes, kasi po it is very difficult for us to produce heat using a friction. Why they spend more time to create more heat para matanggal yung lukot ng kanilang mga damit. Ang gamit ng init, the friction. Okay? Kaya medyo matagal. 3 to 4 hours talaga. Birin niyo po mga aliping na mamahay natin, ganyan po ang ginagawa nila noon. Kaya, ang mga kababaihan daw po noon, kung mapapansin niyo ang katawan nila, bangkinitan, sexy, at malalakas because they do all of their jobs manually. Hindi po ulan ngayon, may katulong po tayong teknolohiya, mas napapagaan, mas napapadali ang trabaho. Okay? So, meron din po, ito po, rocking. Ayan, rocking chair po siya. So, we also have here the kneelers, luhu dance. Ako rin. Gusto mo, pagawa ka ganyan. Meron din po tayo dito na typewriters o tinatawag natin pakinggan. Meron din po tayo dito electric fan or ventilador. We also have this. Are you familiar to this thing? Anyone? Ano po ang tawag nito? Bilao. Tampipi. Exactly. So this is the tampipi. Ano po ang Lagayan ng tampipi? damit. Lagayan ng damit. The luggage. Maleta. Okay. Dito po natin nilalagay yung damit natin. Po natin ang bagay na ito, saka po natin tinatalian doon ng lubid. So after that, binibit-bit po natin ito ang tampi. Kapag naman po mainit ang panahon, binibit-bit po natin ito ng ganito. So this is the tampi, maleta, luggage or suitcase. So we also have here the chest or baul. And of course, hindi po mawawala dito yung arenola, ihian, and karaniwan sa pag-ihi, especially tuwing gabi. Cute. Kaya maliit lang po, no? Sa ingan Maria. po. Pwede po sa ingan to. Parang pambata. Okay. Yes. Pambata lang. Maliit lang po siya, no? Pero may mga bigger version po tayo ng mga arenola, yung talagang malalaki. Okay? Sige nga po, nasaan po dito sa tingin nyo ang tukador? Anyone? Ayan. First the tukador. Ay, ayun. Ayun. Akala ko po malilito kayo eh. So by the way, that is the tukador. Ayan. Tukador po in English, vanity or dresser. Samantalang ito naman po malaking cabinet na to, that's a parador. That's a wardrobe. Lalagyan ng damit. And this small cabinet that you see here, ito naman po yung tinatawag natin na komoda. Komoda is a type of cabinet na lagyanan ng mga linens natin noon. Ito po yun. And we also have pillow rack. Alam niyo po ba na yung pillow rack na yun noon, hindi talaga siya pillow rack. Noon, during the World War II, ang tawag po dyan is armory. Kasi lalagyanan po talaga ng mga armas yan noon. But after the war, they convert that into a pillow rack. Okay? So, tinatawag po natin ngayon na almaryo. Almaryo na po siya. From armory to almaryo. Okay? And now, we're going to proceed to the last part of this house. Let's go here. So, dito po sa loob ng kwarto na ito, so this is the last room of this house po, no? So, dito niyo po makikita yung ilan pa po sa mga antique collection ng pamilya. So, let me discuss some of the things that you can see here. So, let's start here. So, ano po itong mga bagay na ito? Pamilya po ba kayo dito? Gad-gad ng yelo. Exactly. So, panggagyan po ito ng yelo. This is ice crusher or ice shavers. Ayan. Ginagamit po nila ito sa pagtitinda ng halo-halo or ice crumble. We also have this. Ano po itong bagay na ito? Ayan ang design. Siren. Okay? So, ito ay sirena. Okay? But this is a manual siren. Mano-mano po ito. Iniikot po ito para makapag-produce ng ingay na ginagamit po nila as a warning signal. Okay? We also have this. Ano po ito? Kilingan. Gilingan ng Malay? Kanin. Hindi. Bigas. kalabok. Malagkit, yung Yes, malagkit. Okay. So ito po ay gilingan po ng malagkit. Okay? Karaniwang ginagamit natin sa paggawa ng rice cake or we also have here, machine gun, and they said that in the Japanese era, tinatawag po nila ito na woodpecker. So that's the weapon that they use in the war. Meron din po tayo ditong meat grinder. Ito manual din po itong meat grinder na to. We also have this oven, but this oven is not powered by electricity. So for you to be able to use this oven, kailangan niyo pong gumamit ng uling o kahoy. Okay? Kuya, itong coke, luma na yan? Opo, mga luma na rin yan, sir. Actually, ito galing po ito sa iba't ibang bansa.
Okay? So, dito po makikita nyo Coca-Cola from France 2007. Ayan. So, collection po ng mga Coca-Cola cans from other countries. We also have this, radios, turning table or gramophone. Meron din po tayong projectors na ginagamit po nila sa sinihan noon. We have this weighting scales. May camera pa rin po tayo dito. Are you familiar to the brand Kodak? Oo naman. That's a US brand. So, ito po ay, ibig sabihin, hindi tayo ng Pilipinas, kung hindi ito po ay mga coffee grinders naman from Korea. And of course, we have that rolling pin over there. Okay? So, dito naman po tayo. So, sa kabilang gilid dito, makikita niyo naman po ang bagay na. Are you familiar with this thing? One machine. Washing machine. Washing machine. Okay, so ito is, it is a fruit press or fruit juicer. Okay, so we use this to create wines or juice. Ayan. So we also have this. Ito naman po is bomba or poso. That's our water pump. Meron tayo ditong weighting scale. And of course, we have this liquid container. Meron tayong sewing machine. Anong brand? Singer. Singer. That's the brand, no? We also have this, the ice lifter or log lifter. So they use it to carry ice or woods. We also have that, the hookah or sisha. Hookah or sisha po is originally from Middle East, specifically in India. That was invented in the year 1500. I want to smoke before use the hookah or sisha as an instrument. Yan po yung ginagamit nila sa paninigarilyo. And ito po yung iba't ibang planchang diuling natin. So, did you know that the first planchang diuling that we have before is this? Ganito po ang una natin planchang diuling. Pero mas matanda pa rin po yung Prinsa di Paa because Prinsa di Paa was discovered in the year 1800s. Samantalang ito mga planchang diuling nito na-invento po to year 1900s. Okay? Ito po, natawag dito noon na Prinsa Corona because it looks like a crown. So para magamit niyo po ito, kaya tinatawag din po natin ang planchang diuling kasi ginagamitan nga din po ng uling. Nilalagyan ng uling sa ibabaw, sinusuksukan ng kahoy dito para magkaroon ng handle bago gamitin. And then, ang sumunod po dito sa plancha na ito yung maliit na version na to. Sumunod, pinalaki po nila ito. And then after that, ito po. Okay? That's the modern planchang diuling. Sa modern planchang diuling po natin, you don't need to put the charcoal inside the iron. So what you need to do is to put the charcoal here. At ang kinakailangan nyo pong gawin ay painitan yung ilalim po ng plancha na ito bago nyo po ito gamitin. So sabi po nila, this is a wireless planchang diuling. Ayan, okay? So these are the different kinds of planchang diuling na meron po tayo. Okay? So ito naman po, sardine po ito. Tawag dyan, sardine. Okay? So ngayon, dadiretso po tayo sa ating pong mula na palabas ng bahay dito. So yes, so this is the part sa bahay ng po. Kaya malawak po yung kanilang komitor. Lahat ng mga gamit. Meron po bisikleta low. CR.